May mga taong gumigising ng maaga, nagtatrabaho ng buong araw, at halos walang pahinga sa paghahanap buhay. Mula umaga hanggang gabi, abala sila sa pagtatrabaho upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan at mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng kanilang sipag at sakripisyo, marami pa rin ang nagtatanong, bakit may mga taong ubod ng sipag, ngunit nananatili pa ring hirap sa buhay? Kung ang sipag ang susi sa tagumpay, bakit may mga taong halos wala ng pahinga sa pagtatrabaho, ngunit nananatili pa ring mahirap? Samantala, may iba namang tila hindi gaanong nagpapagod ngunit mas mabilis na umasenso sa buhay. Sa kabila ng kanilang sipag at pagsisikap, bakit marami pa rin ang hindi yumayaman? Narito ang ilan sa mga pangunahing dahilan. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mas marami pang tips at kaalaman tungkol sa negosyo, pera at tagumpay, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang ating mga susunod na video. Una, masipag pero walang progreso. Ang sipag ay mahalaga, ngunit hindi sapat kung wala itong malinaw na direksyon. Maraming tao ang nagsusumikap araw-araw pero walang malinaw na direksyon o plano sa kanilang kinabukasan. Pangalawa, umaasa ka lang sa isang kita. Mahihirapan kang umasenso kung iisa lang ang pinagkukunan mo ng kita. Kapag ang tanging inaasahan mo lang ay ang iyong sweldo, limitado rin ang iyong kakayahang kumita. Kapag huminto ang trabaho, hihinto rin ang pagpasok ng pera. Maraming tao ang umaasa lamang sa isang income source, kaya kapag may problema sa trabaho o negosyo, agad na apektuhan ang kanilang pinansyal na kalagayan. Kaya mahalagang matutong maghanap ng iba pang pagkakakitaan upang magkaroon ng karagdagang income, gaya ng pagnegosyo, investments, o iba pang mapagkakakitaan. Pangatlo, kulang sa financial education. Hindi sapat ang kumita lang ng pera. Ang pinakamahalaga ay kung papaano ito i-manage at palaguin. Maraming tao ang nagtatrabaho ng maraming taon ngunit hindi natututong mag-ipon, mag-invest o magplano para sa kanilang kinabukasan. Pang-apat, mas malaki ang gastos kaysa kita. May mga taong tumataas ang kita, ngunit kasabay din nito ang pagtaas ng kanilang gastusin. Kapag nadagdagan ang sweldo, nadaragdagan din ang mga bilhin at gastusin. Dahil dito, kahit lumalaki ang kita, pero wala pa ring naitatabing pera. Ang tunay na pag-unlad ay hindi lamang nakikita sa laki ng kinikita, kundi kung paano humawak ng pera at mag-ipon. Pang-lima, takot lumabas sa comfort zone. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi umaasenso ang iba ay dahil natatakot silang sumubok ng mga bagong oportunidad. Takot silang magkamali, mabigo, mapintasan o mawalan ng pera. Dahil dito, mas pinipili nilang manatili lamang sa kung ano ang pamilyar, ligtas at komportable. Ngunit ang problema, walang tunay na pag-unlad kung mananatili ka lamang sa iyong comfort zone. Kadalasan, ang mga oportunidad para umunlad at magtagumpay ay matatagpuan sa labas ng iyong nakasanayan. Ang pag-unlad ay nagsisimula sa sandaling magkaroon ka ng lakas ng loob na lumabas sa iyong comfort zone. Pang-anim, walang malinaw na layunin. Kung wala kang malinaw na direksyon, mahihirapan kang makarating sa tamang destinasyon. Ang mga matagumpay na tao ay may malinaw na layunin. Alam nila kung ano ang gusto nilang makamit at gumagawa sila ng mga hakbang upang marating ito. Hindi sila basta kumikilos. Bawat desisyon at bawat aksyon ay may malinaw na layunin at direksyon. Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin ay nagbibigay ng gabay at motibasyon sa bawat hamon at desisyong kinakaharap natin sa buhay at negosyo. Ang malinaw na layunin ang nagsisilbing gabay sa bawat hakbang patungo sa tagumpay.
Pangpito, hindi marunong humawak ng pera. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang iyong kinikita kung hindi mo naman alam kung paano ito pangasiwaan. Maraming tao ang nahuhulog sa impulsive buying, utang, at mga gastusing hindi naman kailangan. Ang pagiging responsable sa pera ay isa sa mga susi sa pagyaman at pag-asenso sa buhay. Pangwalo, gusto agad ng tagumpay. Sa panahon ngayon, maraming tao ang naghahanap ng mabilisang tagumpay. Kapag hindi agad nakikita ang resulta ng kanilang pagsisikap, mabilis silang nawawala ng gana at sumusuko. Ngunit ang tunay na tagumpay ay hindi nangyayari ng magdamag. Ito ay bunga ng tiyaga, disiplina, at tuloy-tuloy na pagkilos sa kabila ng mga pagsubok at pagkabigo. Tandaan, ang malalaking tagumpay ay nangangailangan ng panahon. Ang taong marunong maghintay, may tiyaga, at patuloy na lumalaban sa mga hamon ng buhay ang siyang mas may malaking pagkakataong magtagumpay. Pangsyam, hindi nag-i-invest sa sarili. Isa sa pinakamagandang investment na maaari mong gawin ay ang pag-invest sa iyong sarili. Ang pag-aaral ng mga bagong kasanayan, pagbabasa ng mga aklat, pagdalo sa mga seminar, at patuloy na pagkatuto ay maaaring magbukas ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. Habang nadaragdagan ang iyong kaalaman at kakayahan, mas lumalawak din ang iyong mga oportunidad at kakayahang kumita. Tandaan, ang pinakamahalagang investment ay hindi lamang pera, kundi ang patuloy na pagpapaunlad ng iyong sarili. Pangsampu, maraming plano, kulang sa aksyon. Maraming tao ang may magagandang plano at mataas na pangarap. Alam nila kung ano ang dapat gawin at marami silang gustong simulan. Madalas, marami silang ideya kung paano mapapabuti ang kanilang buhay, negosyo o pinansyal na kalagayan. Ngunit sa kabila nito, hindi sila kumikilos upang maisakatuparan ang kanilang mga plano dahil sa takot, pagdududa o kakulangan ng disiplina. Nananatili lamang sa isip ang kanilang mga pangarap at hindi nagiging realidad. Tandaan, mahalaga ang kaalaman. Ngunit ang tunay na resulta ay nagmumula sa aksyon. Hindi sapat ang magkaroon ng magandang plano kung wala ka namang ginagawa upang maisakatuparan ito. Ang maliliit na hakbang na ginagawa araw-araw ay mas mahalaga kaysa sa magagandang plano na nananatiling pangarap lamang. Paalala, ang kaalaman ay nagbibigay ng direksyon, ngunit ang aksyon ang nagdadala ng resulta. Ang tagumpay ay hindi nakakamit sa sipag lamang. Kailangan ng tamang mindset, tamang diskarte, maayos na paghawak ng pera, at lakas na loob na patuloy na kumilos sa kabila ng mga hamon. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutan i-like, i-share, at paki-click na rin ang notification bell para sa mas marami pang tips at kaalaman. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi.